Imbis na mga gamit, milyong-milyong halaga ng ilegal na droga ang laman ng mga dumating na parcel mula po sa ibang bansa. Iniimbestigahan na kung sino ang consignee o yung tatanggap ng package. Balita hatid ni James Agustin, exclusive. Idineklarang may lamang tsaa, wiring harnesses, damit, librot, skincare products sa 21 parcel na ito nang dumating sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Pero ang mga parcel, nadiskubre na NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na naglalaman ng droga. Kabilang dyan ang mahigit 7,000 gramo ng Kusho high-grade marijuana at mahigit 1,200 ecstasy tablets. Nagkakahalaga yan ng halos 13 million pesos. Dumadaan niya sa x-ray, and then nung nakita natin doon na meron, pinadaan natin sa canine inspection, and then after dyan nagkaroon din ng thorough examination ng NBI para ma-check talaga. Doon natin napag-alaman na meron, na may lamang pinaghihinala ang droga. Tumanggi muna ang mga otoridad na sabihin kung saang mga bansa galing ang mga parcel. Nakipag-ugnayan na rin sila sa foreign counterparts para sa sinasagawang investigasyon. Bahagi naman ng follow-up operation ng mga nakasaad na consignee. I-verify natin yung existence ng mga tao na nandito. Same time yung mga address na nakalagay, yung mga details. And our goal is to file a case against them pertaining to RA 9165. Nasa kusudian ng PIDEA ang mga ebidensya para sa laboratory examination. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nandito ako ngayon sa Orion, Bataan, ang homeport ng Datu Pagbuaya. Isang araw nga matapos itong makaranas ng harassment mula sa China Coast Guard at matapos silang i-water cannon dyan sa may Scarborough Shoal, at kitang-kita naman itong damage na natamo nitong barko. Dito nga ito dumiretso para paayos sa kanyang mga damage. Narito ang aking report. Kasunod ng pangbangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR malapit sa Baho de Masinloc, balik pantalan na ang barko sa Orion, Bataan. Mula sa malayo, tila walang sira ang barko. Pero sa malapitan, kita ang UP sa railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Ang isang life craft may crack at nasira ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang fire hose box at maging air conditioning. Sira rin ang 3 CCTV at ang maliit na water cannon ng barko. Sa mas malinaw at kumpletong video mula sa Datu Pagbuaya, makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard ang exhaust system o tambucho ng barko ng BIFAR. Kapag pinasok ito ng tubig, posibleng mamatay ang makina nito na lubhang delikado ngayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lamang at may proteksyon ito. Sunod namang tinarget ng water cannon ng tangke ng krudo na pinang-resupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Kita ang talsik ng tubig matapos tamaan ng 3 malalaking tangke na gawa sa PVC. Nang hindi ito umubra, dito na binilisan ng higanteng barko ang andar nito hanggang sa abutan at banggain sa gilid ang maliit na barko ng BIFAR. Ayon sa crew ng barko, tumagilid ng halos 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya nang banggain sila sa gilid. Kung itinuloy raw ng China Coast Guard ang paggitgit nito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, 2 taon pa lang mula nang ikomisyon ng BRP Datu Pagbuaya. Kaya nakakalungkot na marami na itong sira. Hopefully by next year madagdagan ang ating mga floating assets, at in terms of quality ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga materials. Ayon sa DFA, naghain na ng diplomatic protest tungkol dito ang Pilipinas laban sa China. Ipinotesta rin ang pagbabangga ng China sa barko ng BIFAR sa Escoda Shoal. Walang tugon ng Chinese Embassy sa bagong diplomatic protest, pero nauna na nilang sinabi na makatwiran, legal at professional daw ang kanilang mga aksyon para pangalagaan ang kanilang soberanya. It's very clear. I mean, we were within our legal rights. Certainly, don't understand why China again is repeating these actions which are clearly illegal. Kaya nga nakikipabaka tayo kasama ng like-minded nations para buwagin itong kasinungalingan na to. Wala naman talaga silang basihan sa sinasabi nila. Dahas ang ginagamit nila porque malakas sila. Pero tayo nagpapatatag din. Noong binangga ang BRP Datu Pagbuaya, isa sa mga nakabuntot sa mga barko ng Pilipinas, ang Chinese Navy ship na may bow number na 500. Lumapit ito sa layong 300 yards. Unang beses daw na nangyari sa Baho de Masinloc ayon sa PCG. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas
para sumabay sa mga resupply mission ng BIFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Na dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy in this circumstance. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito eh. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyon ng militar ng China laban sa militar ng Pilipinas. Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. When we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda. Binabala nyo kami. Di ba? And that is not the position of the Philippine government. Tumanggi magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid daw ang AFP sa lahat ng nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malagim na aksidente sa Quezon City, 4 ang patay sa karambolang kinasangkutan ng mahigit 20 sasakyan sa Katipunan Flyover. Hindi bababa sa 25 ang sugatan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Trahedya ang sinapit ng mahigit 20 sasakyan na inararo ng isang truck sa northbound lane ng Katipunan Avenue Flyover sa Quezon City mag-aalas 7 kagabi. 4 ang kumpirmadong patay, 3 lalaki at 1 babae. Hindi bababa sa 25 ang sugatan. Isinugod sila sa paggamutan. Kabilang na riyan ang mag-ina ng lalaking ito na pasahero raw sa isa sa mga sasakyan na inararo ng truck. Yung pasahero kasi na ito, mag-ina ko. Kararating ko lang dito. Nabablangko na nga po ako. Yung misis ko po, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Kwento ng pahinante ng truck, nawalan umano ng preno ang kanilang wing van kaya nito naararo ang hindi bababa sa 20 sasakyan. 16 na motorsiklo at 8 four-wheel vehicles kabilang na ang isang L300 van at isang bus ang nasangkot sa karambola. Pababa na po kami, nawalan po kami ng preno. Tapos? Iniwasan niya yung iba dyan, ibang motor. Ayun, pagka minto sila lahat, doon tumama. Ayon sa pulisya, mabigat na ang trapiko sa bahagi ng Katipunan Avenue nang mangyari ang karambola, kaya marami ang nadamay na sasakyan. Yung mga oras na yun po ay rush hour po ito. Itong area na ito, yung mabagal po yung takbo. Hindi lang po talaga nakayanan ng preno ng truck. Kaya nagtuloy-tuloy po siya. Hindi na po niya na-control yung takbo. Hindi na rin daw napansin ng mga pahinante na tumakas na pala ang truck driver matapos ang insidente. Nasaan na po yung truck driver ngayon? Hindi po namin lang kung nasaan eh. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with multiple physical injuries and damage to property. Nagdulot rin ng mabigat na traffic sa Katipunan ng Karambola matapos pansamantalang isara ang northbound lane ng flyover habang inaalis ang mga nakahambalang na sasakyan at debris. Umabot sa 6 na oras bago ito muling binuksan sa mga motorista. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, asahan pa rin ang malakas na ulan sa Northern Luzon. Sa datos po ng Metro Weather, heavy to intense rains ang inaasahan sa Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Cagayan, Babuyan Group of Islands at Ilocos Norte. Mahina hanggang katamtamang ulan naman ang mararanasan sa ibang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Northern Luzon. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, pati sa Visayas at Mindanao. Inaasahang lalakas po ang ulan mamayang hapon. Bukas ng hapon, posible ang bahagyang pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, halos buong Visayas at pati na sa Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa linggo naman, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela
Aurora at Bulacan mula hapon hanggang gabi. Moderate to heavy naman ang aasahan sa halos buong Mindanao. Mag-ingat po dahil posible ang mga baha at landslide dahil sa mga pag-uulan mamaya hanggang sa darating na weekend.